Ay nako, breaking news! Binalasa nito ni Senator Rodante Marcoleta, itong si Boying, dito sa Net25, no? Talagang wala kang kawala ngayon, no? Talagang alam mo mga kamunting kalaman, ito lang yan eh. Napakasimple naman tayo ay may mga kanya-kanyang logic sa ating sarili, no? Yung budhi natin, yung konsensya natin, alam natin kung niloloko tayo o hindi. Lalo na pag tumagal na yung panahon, pag umaba na. Sa umpisa siguro maloloko tayo. Siguro sa unang bugso ng pagsasabi sa atin, hindi totoo ang 18 Marines. Maniniwala talaga tayo, no? Sa unang salita. Pero pag tumagal na ang panahon, lumilipas, ang tawag doon, marirealize mo. Kasi lahat tayo mga tao, binigyan ng katangian na upang tayo hindi nila unawa, makagets tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin nauunawaan. Ngayon, ito mga bagay na to kung kailan, na halatang halata na talagang ayaw nilang papasukin ang anumang investigasyon na patungkol sa flood control at mahuli kung sino mastermind. Ayaw nila. Anong dahilan? Anong dahilan ni Boying kung bakit ayaw? Kesyo daw, wala naman siya sinabing ayaw. Pero sinasabi niya na 18 daw ay may kasong murder itong Marine. Kesyo daw, sige, palagay natin may kasong murder. Palagay natin sila na pinakamasama sa buong mundo na tao. Bakit? Wala ba silang karapatan para makasaksi ng katotohanan? Okay, wala silang karapatan, sige. Pero yung sinaksiyan nila, hindi ba totoo yun? Ibig mo sabihin, pag masamang tao, lahat ng masaksiyan niya, hindi totoo? Ha? Maski ikaw, masaksiyan niya, hindi ka totoo? Ganun ba yon? Ganun ba ibig sabihin? No? Kasi yun ang lumilitaw ngayon eh. Yun ang lumilitaw eh. Di ba? Pareha sila ng accuracy. Pareha sila ng frequency ni Pinky. Totoo lang. Sa totoo lang. Habang tumatagal, na-realize natin na sila ay talagang parang may pinagtatakpan eh. Hindi. Ayaw namin isipin. Ayaw namin lumaban. Ayaw namin laban ng gobyerno. Hindi kami lumalaban. Ayaw namin isipin na talagang may pagnatakip na nangyayari dito. Pero doon kami dinadala. Ayaw namin, pinipilit namin sarili namin, teka muna, hindi basta-basta kami maniniwala sa 18 Marines. Okay, lumabas. Okay, sapat na ba to? Hindi doon kami dinadala ng mga investigasyon, ng ebidensya, ha? Nagsalita na lahat, mula kay Gotesa hanggang sa simulan mo na lang Hanggang ngayon, ba tatakpan pa rin, ayaw pa rin? Namantalang si Ramil Madriaga, nakakulok, ha? Hindi nila madiscredit, hintahimik sila, hindi sila nagsasalita. Pinababayaan nila si Sara, ganunin. Sa bagay, kasi kalaban nila si Sara. Diba? Pero kung patas ka, bilang ikaw ay mataas na posisyon sa Pilipinas ay ombudsman, dapat kikilalanin mo lahat ng bagay na dumarating sa'yo. Hindi i-discredit mo na kung ano yung gusto mong i-discredit. Di ba? O ngayon, ito po, alam naman natin umamin to si Boying. Hindi natin alam kung iputuloy to. Dapat to, alam mo, dapat kasi, ito dapat, Pinky, sawayin mo. Kung may kredibilidad ba tong taong ito? Kung ito ba may karapat dapat maging ombudsman. Una, sinabi nila si Senator Marcoleta, kunwari pa sila, no? Nagbobotohan pa sila kung sino gagawing ombudsman, no? Parang scripted lahat, no? Lahat ng kakampi nila nilagay sa kanila para hindi sila maipit, di ba? Hawak nila ombudsman. Alam mo, dapat pag ganyan, hindi mo ilalagay yung kakampi mo. Dapat para maging patas ka, ang ilalagay mo sa ombudsman, hindi mo kakampi, hindi kakampi ng Duterte. Para patas. Di ho ba? Kasi kaya yan. Anong gagawin kung talagang kakampi to? Eto na nga, sisimula na nga, ayaw imbestigahan eh. Kesyo may murder daw, kesyo may ganito daw. Hindi, concern tayo sa taong bayan eh. Ako wala akong pakialam, sige, okay na. Kawawa yung mga tao nag-aabang. O ito, impeachment labang kay Ombudsman. Naku, mukhang patatalsikin ka rito. Uminit ang usapin. Kaugnay ng posibilidad ng impeachment laban kay Ombudsman Boying Rimulya matapos umano ang kanyang pag-amin na nagkaroon siya ng nakikipag-ugnayan sa mga investigador ng International Criminal Court nung siya ay Secretary of Justice. Biruin mo, ang katwiran mo dati, ayaw mo dahil hindi naman gumagana ang justice system natin. Ngayon, iba na yung takbo ng iba na ihip ng hangin. Di ba? Nag-iba na. Ngayon ito, panoorin natin ito kay sa Net25 na dito tinalakay at binalasa dito si Bendalo. Kasi itong isang importanteng balita rin na
siguro ay ito ang gustong wag nang mapag-usapan dyan eh. Oo. At pilit na makalimutan sana ng mga mamamayan. Pero hindi po, dahil ito ay isa sa importanteng dapat natin laging binabalik-balikan. Aba, ano ba yan? Ang tinutukoy ko ay ito pong testimonya, sinumpaang salaysay ng 18 mga dating sundalo. Oh, oo. Alam niyo po ba, Sen, na ang reaksyon dito ni Ombudsman Crispin Remulla, bagamat nung isang araw, ang sabi niya ay, totoo yan. Yung testimonya nila na nag-meeting kami sa bahay ko. Yung bahagi Yung ng Secretary mga Pama ng affidavit. DOJ, Yes. ando si Trillanes, General Torre, dalawang ICC investigator. Totoo po yan eh. Pero ngayon, ang kanyang sinasabi, nako, yan ay pakana lang para mag-rebelde ang mga sundalo laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Para lumalabak, gusto nila magrebelde, ang mga sundalo, ginamit pa yung 18 Maris para palitawin, para makaakit ng ibang sundalo, yun ang gusto nilang palitawin. Ay, hindi hindi gano'n O sige, palagay natin gano'n Palagay natin may gustong umakit na sa mga sundalo ni Bongbong Marcos na para pabagsakin si Marcos. Ba't sumama sila? Ibig sabihin, kung talagang, halimbawa, bumitiw kay Marcos yung mga sundalo, sumama sa 18 Maris, no? Ba't bumitiw sila kung sakali? Ibig sabihin, may nakita sila sa pangunguna ni Junior. Tama, mali. Yeah? Tapos na magpatunay siya mismo na sa isang bahagi ng kanilang pagpapahayag, totoo pala. Totoo pala, oo. Gusto nyo, pakinggan muna natin para eksakto. Ano ba sinabi ni Ombudsman Remulla tungkol dyan? Ito po. Pakinggan nyo. Ito yung sinasabi parang impeach yata i-impeach na. Kasi na talagang, alam nyo, wala na tayo sa Rome Statute eh. Wala na tayo dun sa kasali, hindi tayo kasali. Tapos dati sabi mo, hindi tayo makipag-ugnayan dyan. Ngayon sasabihin mo, okay na, makipag-ugnayan pa kayo. Isabihin, sinungaling kayo mga panahon na yon. Antindi, harap-harapan tayong ginaganito mga kababayan, harap-harapan tayo. Ang katwiran siguro ng mga sa utak nila, wala silang magagawa, dito na kami, nakaupo na eh. Ganyan yan. Yan nagpapahiwatig sa amin, yan ang sumasalamin sa amin. Ano, tipping point. They're trying to create a political tipping point. Ba't galit ka? Tiyatanong ko lang. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Ayan, Sen, no? Parang Parang galit. Baka ano po, ginalit nung nagtatanong. Ambush interview ata yun. Hindi ka pwedeng magalit sa... Ano ba yung tinanong sa kanya? Hindi man natin kasi narinig. Kaya parang Ano, nandadarag ka ba? Kaya ka galit-galita? Ano ba? Bakit parang hindi ka matanong na ulit? Kung ako reporter, tatanungin ko na hindi kaya sagutin yan. Magtatanong ako sa kanya na talagang pag sinagot niya, talagang madudulas siya. kung anong masasabi niyo dun sa anong motibo nila? Yung sagot niya talagang ano eh. Opo. They are trying to create a political tipping point daw, Sen. Alam na natin yon, di ba? They want a branch of the service to rise up in arms. Yun lang naman yun. Tapos galit ang ano, talagang parang gustong manuntok ni Secretary Boy. Galit. Ito pa, Akala ko pa naman si John Vic lang ang nanununtok. Hindi pati. Di ba, nabalita nga si John Vic, may binugbog daw yata. Sabi lang, hindi pa napapatunaya. Binugbog lang daw ata si Daniel Fernandez na sa Bulacan, na nakaaway ata yung presidential son. Ano ba sabi? dagdagan pa natin. Oo. Ang sabi niya, 6 daw sa 18 dating Yung mahirap manuntok ng ganok, susuntokin ka, hindi ka, sundalo ay napag-alaman niya na naharap sa kasong murder. Ba? Nakapagtataka, bakit hindi naman nakakulong kung may kasong murder? 6 diba? out of 18. Oo, 6 out of 18. Oo. Ito ang sabi niya, not all of them are in active service. Mga ano na nga eh. Yung Lahat na, retired na yata. Iba, wala na. And many of them were discharged. Mm. Alam namin yun, as far as we are concerned, we know that as far as we are concerned, some of them, 6 of them have murder cases. Kaya mo na, bakit gano'n ang naging patakaran? Meron bang batas ngayon
na kinakailangan suriin mo kung sino yung karapat-dapat na tumistigo. Halimbawa, kinakailangan salain mo muna sila. May checklist muna eh. Parang may betting process yan, no? Parang Oo. ganun, oh. Halimbawa, may criteria eh. Opo, check. Halimbawa, Tapos 10 yun. next, oh, Oo. Kinakailangan mabuting mamamayan. Walang kaso, mga ganun Ah. ata, oh. walang batik. Yan, oh. Ah? Walang kapintasan. Ano ba yung napasulat? Oh. Yung walang kapintasan. Oh. Walang pagkukul. Ano ba yung nakasulat? Nakalimutan nyo na eh. Nakalimutan mo. Hindi dalawang dila. Mga ganun. Oh, di ba? Hindi ba ibigay sa Pagkatapos, pakalay na pakinabang? Oo. Ibig sabihin, may checklist ka. Chinecheck Opo, mo. opo. Kapag ka yung checklist na yon na kumpleto, Pwede. pwede. Testigo. Oh. Hindi ba ganun? Wala ba sa panuntunan Wala niya? pa sa criteria ng mga ano yan, magsasagawa ng ano, pagbubulgars, eh? pupunta ka sa court proceedings. Oo. Sabi niya, may isang abogado diyan na pagita-gitara yata. Yun nga, na kailangan daw ng kredibilidad bago tumistigo. Ewan ko saan niya napulot yun. Nag-iimbento lang yata yung tao na yun eh. Ibig ko palang sabihin, 5 magnanakaw na huli mo. Ha? Nagnanakaw sa bangko. Ha? Nakatakbo yung 4, isa natira. Ha? Isa natira. Ngayon, sasabihin mo, ay, huwag mong paniwalaan yung isa natira na yan kasi magnanakaw yan, walang kredibilidad yan. Ganon? Yung ba ibig niya sabihin lahat? 5 magnanakaw, nakatakbo ang 4, isa natira. Nung tatanungin mo, sabihin mo, yay, huwag kayo maniniwala dyan. Kahit magtuturo siya, kahit siya magte-testify, kung ba't sila magnanakaw, Dok? Ganun ba? Ganun ba kayo? May kalayaan silang, doon pa lang sa pre-trial, ipipresenta ko po si Jen Subartiaga. Oo. Ano ang testimony ni Jen Subartiaga? Opo. Anong offer of testimony? Yan, oh, may binubulgar po siya. Si Yan, oh. Jen Subartiaga po ay tetestigo sa ganito pong mga aspeto Ayun. sa pinag-uusapan Kaso. po nating kaso. Oo. Pagkatapos po ni Jen Subartiaga, isunod ko po si Nelson Lubao. Ayan, O ano naman ang tetestiguin niya? Si Nelson ay kukwento po niya at i-identify niya po yung lahat ng mga dokumento. Tama yung sinasabi ni Senator Dante Marcoleta. Bakit? Kung ako investigador ako, halimbawa, sabihin ko, 18 kayo, ano mga trabaho nyo? Hindi nakaharap na kayo sa hearing, no? Kayo ba talaga ay nagtatrabaho kay Saldi? Anong katibayan? Kung may payslip, pakita mo. Kung halimbawa, kinuha lang kayong tao, alam ko, may security, process yan. Na kailangan pag magsi-security ka, may mga baril yan, kailangan ipapaalam mo sa Napolcom yata yun eh. Ipapaalam mo yan kung may security ba yan, may lisensyado yung mga yan. Kung yung bodyguard mo ba o katuwang mo, aalamin mo kung talagang natrabaho sila kay Saldi. At doon pag napatunayan, doon lalalim ang investigasyon. Kaso wala eh. Wala! Di ba? Sabi niya magluluto ka pala ng spaghetti, sasabihin mo, ay hindi masarap yan. Parang ganun eh. Anak, bumili ka ng sauce. Bakit? Magluluto ako ng spaghetti. Ngayon, first time mo magluluto ng spaghetti, patitikin mo sa anak mo. Magluluto ka pa, naggagayat ka pa ng mabawang, ha? Sasabihin ng anak mo, ay, hindi masarap yan. Ganun ba yun? Huhusgahan mo kagad, hindi pa nga luto. Hindi pa nga sinasalang eh. Naggagayat pa lang eh. Eto, hindi mo pa nga iniimbestigahan eh. Di mo ba? Yan. Na kanyang sinasabi sa bahagi po ng complaint. Okay. So, merong Oo. pagka, alam mo, nakita. Nakakita ng judge. Hindi ko gusto yung itsura ng dalawang yan kung tatanggapin niya. Hindi ba? Teka. Magagalit si Jen Subartiaga nito, tsaka ikaw. Akala mo, bakit sa itsura mo tinitingnan? Bakit? Di mo sabihin, pangit yung dalawang ito? Hindi natanggap-tanggap ang statement namin. Oo, hindi ron. At saka ang alam ko, Sen, yung para i-discredit mo ang witness,
dapat ikaw yung abogado ng depensa, di ba? Hindi pa nga nagsisimula eh. Doon mo na ipakita kung pero payagan mo siyang tumestigo. Proper hearings. Doon mo siya halimbawa, doon mo siya gisain kung anong gusto mo doon mo siya impeach. Gano'n, ano? Yun. Pero kung hindi pa nga siya tumitestigo, binabalatan mo na. O hindi ba niya alam yung mga ibang pagdidesisyon ng Korte Suprema eh? Kahit na the most despicable criminal Yes. Opo. is entitled to due process. Wag mo namang hatulan. Tumitestigo lang alang-alang sa kanya. Iharap po sa hukuma. Lahat niya. Kahit pinakamasama, iharap sa hukuman eh. Si Satanas siya, iharap sa hukuman niya pagdating ng araw paghukom eh. Iharap ng Diyos yan. Ngayon talaga, sigurado, mananagot si Satanas. Walang kapatawaran nyo. Yeah? Pero aharap yan. Lahat kayo, iharap. O, sama-sama kayo sa impyerno. Sipin mo ikaw, sino ka ba? Kaya mo iharap tong 18 Marines. Kaalaman, personal na kaalaman. Eh bakit imbes na payagan mo siyang mag-testify, sari-sari ng pangungutya, sari-sari ng pagdidiscredit. Parang nauwi na naman kay Gutesa. Ay lalo na, nabanggit Diba? si Gutesa Sen. Ang sabi naman ng NBI, papasupin na natin yung mga nagnotaryo. Nauwi siya nagnotaryo. Papasubin na natin yung abogado nagnotaryo. Hindi kasi ka panipaniwala, 18 sama-sama sa isang affidavit. Paano yan ng notaryo? Ha? Naging joint o consolidated Oo, states. sabay-sabay bang humarap yan sa abogado? Ngayon lang ako nakakita na yung gustong magpahayag, yung gustong tumestigo, yung gustong maging kabahagi ng pagsasaysay ng mga pangyayari para palakasin yung kanilang aligasyon, nagsama-sama sila. Opo. Eh bakit sila ngayon sila pa yung Nagigisa, no? Ang hirap kasi sa mga media po, mali yung tanong yun. Alam mo, mga media, iba dyan, bayaran talaga. Mali yung tanong. Hindi sila tatanong na para mahuli yung mga yak. Kung ako, nandiyan ako, magtatanong ako ya. Oo, pagpapasukin nyo ako dyan, magtatanong ako, kukornerin ko yung mga yapal si Pinky. Tatanungin ko si Pinky. Kasi mga media, ang tanong nila scripted na yak. Magtatanong sila, batay lang sa hindi gusto malaman ng taong bayan. Pero kung magtatanong kay Pinky, talaga mako-honor yak. O, Pinky, tatanong ko sa'yo, dapat bang imbestigahan yung 18 Marines? Oo, hindi. Sagot! Sagot! Hindi siya makakasagot. Promise ko sa'yo, magdadahilan yan. Oo, tatanong ko kay Ombudsman. Ombudsman, sagot ka lang. Mag-iimbestiga? Oo, hindi. Sagot! Ganun kasimple yan eh. Para matapos na pag hindi, at isa naman taong bayan, ayaw mo mag-imbestiga. Pag sinabi mong oo, susunod tanong mo, kailan? Ang tagal na lumabas siya, magdadalawang linggo na lumabas yung 18 Marines eh. Ayaw pa rin imbestigahan. ngayon ang nangyayari ito. Sila ngayon na pinoprosecute. Oo. At saka, Di ba kayo nagtataka? hindi, kami nahalata namin, Sen, dahil mula kay Gutesa, nung Gutesa, mag-isa nga eh, di ba? Yes, isa lang siya. Eh ngayon, 18. Ganun pa rin eh. Pero hiramin ko yung puntos nila, Sen at Dan Nelson. Eh baka naman magdrama lang po yan sa Senado. Ang layunin talaga niyan ay pahinain ng ating gobyerno. Baka may mga kasangkot yan para i-destabilize ang gobyerno. Kaya nila ginagawa yung bagay na yan. Bakit yung spekulasyon ang iniisip natin? Oho. Di ba? Meron naman kayong pagkakataon pagtatanungin mo riyan. Okay. Anong magdadrama? Mahalata mo kung nagdadrama. Depende kung paano ka magtanong sa kanila. Opo. O, baka nag-speculate ka lang. O baka natatakot ka dahil sasabihin niya talagang masasubstantiate niya. Okay. Natatakot ka baka yung kanyang sasabihin mapapatunayan niya. Baka naman mas lalo pang lilitaw yung kanyang gustong sabihin at lalo niyang mapapalawak yung kanyang sinasabi. Kasi ganito yan eh. Ang isang taong may alam o maraming alam, marami siyang alam, no? Hindi naman niya lahat masasalaysay sa iyan eh. Palagay mo, ako marami ako alam, no? Nasaksiyan ko lahat. Nasaksiyan ko lahat ang pangyayari magmula sa pinakamaliit, pinakamalaki nasaksiyan ko. 24 hours, isang buwan nasaksiyan ko lahat na nangyari. Hindi ko masasalaysay lahat yun. Masasalaysay ko yung pag nagtanong ka. Siguro, ayaw matanong, ayaw mapuntahin sa hearing, kasi pag natanong, may iba pang lalabas na baka hindi lang ICC nakipag-meeting ka.
Baka may mas malubha pa dyan, ayaw malaman ng tao. At sabi, may video pa daw na ilalabas. Yung picture, hindi mo pwedeng paniniwalaan mo hindi mo paniwalaan Etong video, hindi pwedeng dayain to. Bakit? Yung pagkaka-record, malalaman kung kailan ni-record. Kung ni-record ito, na wala pa ang AI, yari kayo. At kitang-kita, malalaman kung talagang sa forensic, malalaman kung gawang AI o hindi. Napakadali malaman yan. Oho. Di ba? Ito yung video na kung saan kinatatakutan nila. Takot at takot. Lalo to si Ombudsman siguro. Lalabas ng 18 Maris yung video na yan. Ano, may elaborate ka pa ng gusto, no? Pagdating sa Kasi Senado. baka sa tingin ko, yung mga ganyan meron pa silang hindi sinabi dyan Totoo yan. Kasi dun sa testimonya, sa pahayag, napansin namin ni Jen ang aming mga nakalap na larawan at video, may video Opo. May video may video larawan lang pinakita sa atin, pero yung video ire-reserva yan kapag alam nila, yung video nila, alam nila Pinky o sino man mataas opisyal na yung video na yan meron hawak ang 18 Maris at ire-reserva yan pag hinarap sa hearing. Kaya sila ayaw iharap sa hearing dahil iyan ang isa sa mga dahilan nakikita ko yung video na yan, takot na takot sila. Parang sa Abidabit, hindi Puro naman ma-attach pictures lang hindi ma-attach Puro yung picture. pictures. Baka yun na nga kinakatakutan nila, Sen. Ayun talaga kinakatakutan nila. Walang iba. Yung video na yun kung saan, doon yung bodega, hinahakot yun. Kasi alam mo, hindi pwedeng hindi picturean yan yung paghahakot ng maleta. Hindi pwedeng hindi videoan yan. Kasi yan, pang-ebidensya yan. Halimbawa, ako si Saldi, nahatid mo ba? Nahatid mo ba yung mga maleta? Asan litrato? Patingin niya. Nasaan video? O yan. Yung ginagamit yung para mapatunayan, naghatid talaga ng pera. Hindi pa nila naisip na gagamitin yun para sa ebidensya ngayon. Ngayon para sa ebidensya na yung video na yun. O baka nga, kasi bakit mo sila pipigilan? Oo. Lalong-lalo na may nagsabi na nga kung nasaan ang ebidensya, pupuntahan ko yun. Kaya, tutuntunin natin kung saan ang direksyon ng Si Pinky. Si Pinky yata sabi nun tinuturo ng ebidensya. Oo. Oho. Hindi ba? Tama. Paano ka makakakuha ng ebidensya kung hindi mo sila tatawagan at Napakaduwag nun. pagtatanungin? Di ba? Yun ang pagkuha ng ebidensya. Oho. So dapat Bakit wala ka bang kakayahan para tanungin yung mga yan? Lalong-lalo na ikaw ang pinakamagaling na investigador. Oo. Kapag Pahiya ka dyan, Pinky. Pinagmalaki ka pa ni Pepsi. Anong sabi? Magaling mag-imbestiga yan. Sabi ng mga fans ng mga vlogger, magaling na investigador yan si Pinky. Asan ka ngayon kung magaling ka? Asan ka ngayon kung magaling ka? Sige nga! Sige, sino ituturo mo? Imbestigahan mo na! nakita mo nagsinungaling, di pa contempt ka agad? Di mo yata narinig yung sinabi ko. Hindi po, narinig ko. Wala ka bang kakayahan? Ikaw ang pinakamagaling na investigador? Opo, tama Oo. yun. Kaya Sa dami nun. Oo, pinakamagaling. Malagay ko, sa galing mong investigador, 18 yun, ha? Lulutang ang katotohanan dyan. Yung 10 dyan, baka kaya mong gisahin lahat yan. Oo. Diyan mo tirahin. Oo. Diyan mo ngayon salaminin lahat. At tingnan mo kung talagang nagsisinungaling. Alam mo yung kasinungalingan dyan, Opo. madali mong maano yan madali Mahalata. mong mahalata yan Opo. Yung magaling mag-imbestiga. Akala mo, tatayo siya doon, halimbawa, dala-dala niya, dinramatize niya yun, madali mong makuha yun. Oo. Kaya nga sabi ko, pagka nagsinungaling yun, di contempt mo agad, kulong ka. Kulong ka sa Senado, may kulungan naman ang Senado. Kamukha yung sinasabi niya, paano hindi naman believable yan, 800. Yun na nga. Ayun nga, yung kwenta niya. Bakit hindi mo siya tanungin pag nandun na? Bakit hindi mo sa kanila ipakita? Bakit di mo siya tanungin, Pinky? Bakit kumukuha ka ng sarili mong 805 billion, hindi kasya sa maleta? Kung mapagkasya ko. Pinky? Kwentahin mo ito. O baka may... Hindi daw matatapos ang trabaho, aabutin ng 5 taon. Kung gawin ko 1 buwan lang, Pinky. Mamaya, sagot naman niya, mali po yung kwenta niyo, ganito po yan. Yan ang kinatatakutan nila Kasi parang mathematically yan daw, improbable. At saka hindi... di parang sinabi mo sa judge, sabi ng judge, hindi, ayoko yan. Opo. Makagalit sa'yo yung depensa, judge. Hihingin ko sa'yo yung palitan ka. Oo. Ano? Ngayon, Palitan nyo na si Pinky, nagpaparamdam na si Seto Marcoleta. Kayong mga ibang senador dyan, palitan nyo na yan, ikuditan nyo na yan si Pinky.
Dahil kung gusto nyo talaga, mahal nyo taong bayan, o kung gusto nyo pa tumakbo sa 2028, mananalo kayo, palitan nyo na yan, ikuditan nyo na yan, palitan si Senator Marcoleta para matapos na to, dumiretso na ang investigasyon, sabihin ko sa inyo. Habang nandiyan yung mamang yan, hindi uusad kahit kakarampot o 1%, 0%, yung investigasyon na yan, tandaan nyo. Walang meron ka ng prejudgment Pre-trial pa lang tayo. Sinasabi ko, ito yung nililinya ko pa lang kung sinong tetestigo para sa kaso namin, para depensahan namin ito. Nag-ano ka na, sinasabi mo na hindi qualified itong mga... Yung mga witness. Ba't mas marunong ka pa sa akin? Ako nga ang defense counsel mahalata dyan. Papapalit ngayon yan. Motion to, palit ang judge natin yan. Yun na nga. Pero sa sobrang galing ang mag-investigasyon, di ba sabi niyo, pinakamagaling na investigador? Hindi siya nagsabi nun, hindi ako. Hindi pa nag-iimbestiga, may conclusion Ganun siya kagaling. Hindi ganun nag-iimbestiga. Hindi ba napakagaling yun? Hindi pa nagsisi-imbestiga. Tapos na agad. Hindi iimbestiga. Manguhula yun. Ano? Kasi alam ko niya, magdadrama lang yung mga yan. Kaya nga, Magsasalita ng paano kabulaan mo nahulaan? Oo. Ano ka ba, investigador ka o manguhula ka? Hindi pwede yun. Kaduda-dudaan niya, pahayag na mga yan. Paano mong 805 billion? I-deliver nyo. Bakit hindi mo itanong sa kanila yon? Paano nangyari? Lahat ng pagdududa mo, lahat ng hindi mo kayang paniwalaan, ha? Itanong mo sa kanila. Nagdududa ka, dapat mo talaga silang tanungin. Sa kabila ng iyong pagiging pinakamagaling na investigasyon, na investigador, hindi mo talaga, hindi mo makuha talagang ano yun na talagang believable Opo. Kasi magaling ka di ba? Talagang malito Hindi, tawagin natin sila. Silang magpaliwanag nito. Di ba dapat ganun? Ayun. Dapat nga, ganun talaga mangyari. Pero mukhang hindi ganun ang gusto, Sen. Mukhang... Teka muna, wala ka bang pananagutan? Ikaw ang chairman Bakit? Nakakaano, di ba? Ikaw, presidente ka, yung chairman ng Blue Ribbon, di mo sinasaway. Come on. Senate president ka, hindi mo sinasaway yung Blue Ribbon, di nag-iimbestiga. Come on. Ano ka ba naman yan? Pagtanggol nyo pa! Pagtanggol nyo pa! Maling-mali na pagkatatanggol nyo pa Kaya naman, kami ko kasi ba, ang pagsimula ko ang simula kong intro kanina sa, bago tayo magsimula, anong intro ko? Di ba sabi ko, ang isang bagay na ngayon mo na narinig, pwede mong paniwalaan. Pero habang tumatagal, nare-realize mo, niloloko ka na. Halimbawa, ikaw ang chairman, Jen. Opo. Para mas maliwanag ng konti ang ating Talakayan. Opo. Sige. talakayan. Halimbawa, ako po yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaming dalawa ni Nelson. Member kami. Ayan, opo. Sasabihin ni Nelson sa'yo, Mr. Chairman, bakit ikaw lang ang nagpapasya? Ano kami rito? Tau-tauhan kami? Alalahanin mo, committee tayo. Kaya nga sinabi, committee. Opo. Ang committee, hindi nag-iisang tao lang ang magpapasya. Kakasangkapanin mo kami kung Wala nga nagpapashare. May ginagawa ba yung Pinky na yun? Wala namang ginagawa yun Ano ginagawa niya? Magkomento sa media. Ay, ikaan niya, 805 billion, di kasya sa maleta niya. Ay, hindi mathematical dapat. Walang discredit niya. Ay, ano yan, destabilization. Walang credibility yung mga yak. Kung gaganunin ka, nag-iimbestiga ba yun? O nagko-commentary ka lang sa mga narinig mo? konsultahin mo kami, mag-uusap tayo. Bakit ikaw? Tapos sabihin naman niya, huwag niyong pakinggan si Senator Marcoleta, ako tahimik na lang. Ganyan yung binoto nyo. Niyak, Ito nagpapasya. subukan mo matanong-tanong ako, papapayayas na tanong ko. Yan ba nakasulat sa tuntunin natin? Basahin mo nga yung tuntunin natin kung ikaw magpapasya. Nako. Hindi mo ba itatanong sa kanya yan? Wala kasing reporter na ganyan Kung ako may reporter ako, gagawa ko sarili ko, ako mag-interview diyan, mapasukin ako, at tatanungin ko si Pinky. Pinky, isang sagot lang po, sir. Ba't hindi po kayo nag-iimbestiga sa Blue Ribbon? Gano'n sabihin ko. Tama. O yan, sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo, Jen. Oo.
Eh, hindi ako sa tingin ko Senador dyan. Jen, sa Barjanga. Sumagot Bakit ka. ikaw lang ang nagpapasya? Sumagot ka. Oo. Hindi pa natin nasisimulan ng investigasyon. Oo. Bakit ayaw mong hindi makatapos Oo. sa Senado? Nakita mo, awain ka niyan. Ay, kung may turo-turo ako ng mga yan. Ba't ko ba napatawag ka na? Kabuti-buti, hindi ako naituturo ng mga yan. Pag humihigop ako ng kape, huwag kayong bibitaw na nga lang. Ay, naku. Muntik na tayo maging viral sa mundo. Yun ang sinasabi ko eh. Oo. Chairman ka, Opo. pero ang pagiging chairman, hindi ibig sabihin nun, ikaw magpapasya. Kasangkapanin mo yung mga membro. 20 ang membro mo eh. Oo nga pala, 20 Di ba? pala member ng Blue Ribbon Committee. O, tinawag mo ba yung mga membro mo? Oo. Para pagtaluran ninyo kung ano, merong lumabas na 18 ano, opisyal, ex pa rin, o mga ano. Development yan. O, di mag-usap tayo. Okay, ba't ikaw ngayon ang kikilatis? Oo. Gagawa ka pa ng sarili mong kwenta. Nako. Di ba Ay, pwede? ihapon natin, meron daw tayo, no? Box Populi. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito talaga kapansin-pansin po. Obvious naman po eh. Kung kayo mga lumalabang kay Senator Marcoleta, sige, kaaway niyo si Senator Marcoleta, hindi na mababago yan. Pero pansinin niyo naman yung dalawa, si Pinky, si Boying. Anong dahilan, bigyan niyo akong dahilan, bakit di pwedeng interviewin yung mga Marine dahil Marites? O sige, palagay natin yung 18 Marines sila na pinakasinungaling sa buong mundo na tao. Hindi mo man lang kakausapin yung para tanungin sila. Sige nga, talo kayo eh. Talo kayo sa pangangatwiran kahit saan tayo makarating. Talo kayo. Di ba? Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito talaga magaling si Senator Marcoleta talaga, no? Talagang hinimay-himay niya, no? Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po tayo. Isang masustansyang makabuluhang talakayan. Isang maraming matututunan. Paalam po sa inyong lahat.